Okay, magandang araw po. Makinig tayong balita tungkol kay Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni Yumao Felix Manalo Isagun, na pagdating sa haral, anti-Christ sila. Bakit ko nasabing anti-Christ? Sapagkat ang paniwala nila kay Kristo ay tao at hindi Diyos. Samantalang sa Biblia, si Jesus ay Diyos. Kaya anti-Kristo sila. Kapag anti-Kristo ka, entonces, kampung ka ni Satanas. Yan. Ngayon, merong kinakaharap itong si Senador Rodante Marcoleta. No, meron siya kinakaharap na kaso na sa ombudsman. Pakinggan na lang natin sa balita ko, ano? Para malinawan tayo. Kasi sila ngayon ang may hawak na Senado sa ilalim ng liderato ni Caldero, Alan Cayetano, Tenke. Yan ang mahirap. Nilagyan sila ng mga komite. Kasi sila nang may hawak na Senado ngayon. Sinakuha nila yung posisyon kay Soto. May mga kaso. Lahat sila. May hawak silang komite. May mga kaso. Nakakarimari. Si Cayetano, hindi problema kung may kaso. Basta sila yung baglase. Sa lahat ng born again si Cayetano baglase. Dapat pag may makaso, pag sila pahawakin ng komite para hindi nila ma-influensya ang investigasyon. Sige, makinig na lang muna tayo sa balita. Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa tatlong donor noong isang taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ang pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng Ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo.
Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni Noy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu, at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagtutsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ang 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam po na yung basis. Kasi how can it be plunder when there was no government funds involved? Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Makinig muna tayo ng kanta. Ang title nito, Buhaya. Tama. Buhaya. May mga matang nagmamasid, tahimik malamig at gutom sa dugo ng bayan. Mga ngiti may patalim, sa ilalim may kasinungalingan. Kinintuan ng dila pero bulok ang laman. Pinangakuan ng pagbabago, ngunit gutom pa rin ang tao. Bayan ay nilalamon habang sila'y nakatawa sa trono. Nasaan ang hustisya? Madalagin na umasa. Tinig ng mamayan, nilulunod ang kanilang buhay. Sa iyong ng ginto, kumakain ang pangarap ng Pilipino. Buhay, mga hari ng kasinungalingan. Mga kamay na may dugo, nagkukubli sa dasal at logo. Boses ng kabataan, tinatakpan ng ingay ng pera at boto. Saan natatanggamal ang mga bituin sa pagkawat nagdurugo? Puso'y umiiyak habang lumulutog ang Pilipino. Hindi na kami pipikit sa ulag na sistema. Kada boto, kada luha may halagang problema. Bayan kong hape, ginaw ang negosyo. Bawat piso may kasamang konsensya sa ibinong sa ninyo. Pagdating kami buhaya, huwag kang kampante. Bayan na tahimik na yung mag-aalam ng galit. Ang dugo ng bayan, di mo na kayang lulugin. Sa liwanag ng masa, ikaw ang malulunod. Kang maririnig ang sigaw ng bawat gutom at pagod. Buhay ay nagfiesta sa pawis ng taong Isang araw, peta paborito. Isang araw, aking maluwag sa sariling kasakiman. Buhay wala nang takas. Buhay maluwag sa sariling kasakiman.
sa ating bansa pagka-korupsyon. Ang tawag dyan, buhaya. Yung buhayang, totoong buhaya, crocodile, pag nabusog dyan, tutulog lang yan. Pag nabusog, yung totoong buhaya. Pero yung mga buhaya daw sa Senado at Kongreso o sa gobyerno, walang kabusugan. Ito yung masama eh. Ang mga buhayang yan, nagsisimba pa. Nagsisimba, nakikita sa... Talagang wala nang kahihiyan eh. Walang kahihiyan. Makapal ang mukha. Pumupunta sa mga simbahan. Sisimba. Yung iba, tao pa na simbahan. Tao na simbahan. Yan, alam naman ninyo kung sino mga yan. Na mga senador. Yung pangkat ni Halang K. Ay, Alan Caldero. Ilan yung kasama niyang senador na tinatawag na buhaya ng taong bayan sa social media. May mga tao simbahan pa dyan. Yung bawa, nanungkulan ka ng matagal na panahon bilang senador, magtataka kayo. Mayayaman. Kung sabihin mo na dati ng mayaman yun, yung artista nga, siyempre mayaman na yan, sikat pa. Pero bakit pag pinag-uusapan yung pera sa bangko, ba't ayaw nila magpirma? Ang sabi nga na tao, kung wala kang tinatago, ba't hindi ka ayaw mo pumirma ng waiver para mapusan ang bank account mo? Oh. Naalala ko si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inamo siya noon sa 19th Congress sa Senado. Nandun si Senator, formerly Senator Trillanes. Kinuwento niya yung mga bank account, joint account, galing sa mga drugs at iba pa. Sabi nila, sige kung wala kang ano, ba't hindi ka pumila? Gumawa sila ng sulat para pipirma. Wala. Yung dating tapang ni Duterte, nawala. Para siyang batang, alam mo yung naglalaro pag ginagawa mo yung bata ng lollipop. Ganyan si Duterte nung araw. Aba, may kondisyon pa siya. Pipirman niya rin. Kailangan sampalin niya si formerly Senator Trillanes. Bakit kailangan manampal ka pa? Di ko malinis ang bangko mo. Pumirma ka. Ganun lang kasimple yun. Dapat pag nagtatrabaho ka sa gobyerno, lalo na kung kongresista ka o senator, ba dapat Ornia, gumawa ka ng waiver, pirmahan mo, sabihin nyo, ako, handa akong magpa-imbestiga ng pera ko sa bangko. Para walang malis. Hindi yung iba pag nabanggit yung pangalan, siyempre, hindi totoo yan. Kung hindi totoo, ba't tayo nyo pumirma?
ba't tayo niyo pumirma? Kaya sabi ng taong bayan, kung wala kayong tinatago, bakit tayo niyong pumirma? Eh, di ibig sabihin, meron silang tinatago. So, yung Vice President, ganoon din. Naalap. Kaya na yun, sa sa Senado hindi pa. Magsisimula pa lang ang sa Senado. Kung wala talaga, sabi nila, merong 6 point something billion. Kaya nga sabi ng taong bayan, kung wala kayong tinatago, pagpirma kayo, bigay ko yung otoridad na buksan ang inyong bank account. Kasi merong bank secrecy law. Kailangan kung ikaw ang may bangko, pera sa bangko, ikaw ang magbigay ng sulat. Hindi pwede kasi kahit alam mo na merong ebidensya. Eh lang ako ng mga dokumento ni dati Senator Trillian, mga dokumento na yun. Eh galing mismo sa bangko yun. Oo. Kaya ayaw nilang pumirma kasi nga, yan. Yan ang mga buhaya sa ating lipunan. Ang kawawa po rito, tayo, mga maliliit sa lipunan. Kailangan kumayod ka para kumain kayo ng 3 beses sa isang araw. Pag may trabaho ka, no works, no pay. Samantalang si Moto, November siya nag-open ng Congress eh. Ay sorry. November, December, January, February, March, April, May. 6 na buwan siyang hindi pumapasok. Sumusweldo siya. May allowance pa. Meron pa kung ano ng mga benepisyo pa. Samantalang hindi siya pumapasok, hindi nagtatago na, naglalaro ng tago-tago. Bandang uli, naglaro naman siya ng abulan, track and field. Ba't kaya gano'n naman? Ito yung mga liporsi Duterte. Mga walang niya silang tao. Mga walang niya. Walang iya. Ang kapal ng mukha. Palasimba pa. Mga born again. Yung iba may sarili pa simbahan. Ako kung ako member doon, lalayasan ko yan. Bakit? Eh kinukusintin ng simbahan niya ang pagnanakaw ng mga buhaya. Dapat itiwalag sila. Kasi yung ninanakaw nilang pera, galing sa para sa taong bayan niya. Sabi nga ni Pastor Benya Bante kay BP Sara, di mo naman pera yan eh. Yung nilulustay niya. Kaya palayo niya, lustay, piatos. Pera ng taong bayan, sabi niya. Sayang ano po. Tayo kasi yung nagboto sa kanila. Eh kayo lang. Hindi kayo boboto mo kayo. Kasi ako, actually, pinag-aaralan ko yung mga kandidato. Hanggat maaari, pag-aaralan niyo po sila. Kasi pag pumalpak yan, bawa, congressman, congresswoman, mapapartilas man yan o hindi. Senador man yan, babae lalaki.
Pag pumalpak yan, isa ka sa mga dahilan. Kasi binoto mo siya. Di ba? Yung iba, very proud pa sila. Inamin ko, binoto namin yan. Proud na proud pa. Samantalang nagsasabog na siyang kadilim. Nakawalang yahan ang kanilang mga kandidato. Kahit mapatay pa ng tao, iboboto pa nila. Okay din naman, ano? Okay kay Satanas yan. Sige, ano? Gandito na lamang po ang mga buhaya ng ating munting video. Mga kaibigan kay Jesus, Bati Abani Bautista. Po, lagi po kayo manalain dahil pahirap ang buhay ngayon, kaibigan. Pahirap na pahirap. Tayo mga mahirap, lalo tayong mamamatay sa sama ng Diyos. God bless us.